Barsaga rally. Meow Meow Rally. Ano bang tawag doon sa rally nila? Hindi ko din alam eh. Kasi nakita ko lang dito, ito, people power ng mga taga-suporta ni Duterte daw. Tuloy bukas sa harap ng, ano to? May venue na. Sino nag-post? Si Kiko Barsaga Si Kiko mismo. Ilan taon? Ano daw to? Alas 2, October 12, 10 p.m. 10 p.m. to 10 p.m. Gabi. 10 p.m. to 10:30 p.m. din. 30 minutes lang, ganun. Gabi. Gabi. Alam niyo bakit gabi? Kasi pag araw mainit. Gabi. Wala to. Ilang beses na nila trinay ito, bossing, pero wala talaga eh. Ewan ko lang ngayon kung kakasapayan. Ilang taon na nagrarally mga DDS siya? Wala pa ba, di pa ba nila nakukuha yung goal nila? O hindi pa na sila nagsasawa? Ewan ko kay Bossing Takero, ano bang tingin mo dito na nangyayari sa kanila? Paulit-ulit na lang to, pang ilang part na ba to? Pero kasi kung kakausapin mo yung mga DDS, on denial pa rin sila na akala nila marami sila. Diba? Nung na-appoint nga si Ombudsman Rimulya, ay magagalit na yung mga DDS kasi marami kami, makakagulo. Ano bang maraming nakita natin? Ang alam lang natin sa mga DDS maingay. Pero hindi sila madami. Correct. Kasi in the first place, di ba, nung September 21, nagrally sila sa Diwasan Bonifacio. Ang konti lang nila noon. Kaya nga sila nakihalo dun sa riot sa Mindiola, di ba? Kasi napaka-konti lang nila. And by the way, nga pala, ba't kayo naniniwala kay Kiko Barsaga? Di ba, nag-invite din siya nung September 21 ng rally Hindi siya pumunta. Ang sabi ni Kiko Barsaga, kahit hindi ako pumunta, nandyan ako. Yung spirito ko nandyan. Sinabi niya talaga yun. Sinabi niya ba yun? Sinabi niya, pinost niya sa spirito Facebook. niya nandyan? Oo. Alam niyo mga sir, magmula nung 2022, gusto nilang mapatalsik si Pangulong Bongbong kung sino-sino bumubuo ng rally and sa people power. Parang ang daming gusto magpakabayani kung sino makakapagpababa kay PBBM, Para bang kung sino yung magtatagumpay, sa kanila yung credit, Ang problema, Ang problema, paano magtatagumpay yung sa people power nila? Dilaw, kakamping, pula, loyalista, lahat nakasuporta kay PBBM. Wala na silang malaking, hindi na sila makakuha ng malaking volume. Di kasi ang pagkasinabing people power, walang kulay yan Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, Pag sinabing people power, kumbaga, nagkakaisa lahat ng tao. Paano nyo pag-iisahin kung sila ay mga DDS lang na magrarally? So, magiging lang yun? Ano ba tawag doon? Yung sila lang. Pabor lang sa kanila. Ito yung gusto namin. At saka hindi malinaw yung nila yung kanilang gusto wala po tayong nakikita doon na kagustuhan lang nila kundi mapababa si BBM at ipalit si VP Sara. Yun lang. Hindi tulad sa, halimbawa na lang yung nag-rally nakaraan sila Vice Ganda, di ba? Nag-protesta sila pero yung kanilang panawagan, ipakulong ni BBM lahat ng mga kurap. Malinaw yung message. Kanila, ang mensahe nila, alisin si BBM kasi papalit si Inday Sara. Na hindi kurakot. Hindi daw kurakot yun Hindi daw kurakot. Hindi nila. Totoo ba? Ang bumuo ba talaga mismo niyan si Congressman Kiko Barsaga? Siya nag-post Baka tinatry niya, sinasurvey niya kung marami na siyang nakuuto. kasi napansin lang siyang konti, bumuo na agad ng rally. Ganito kasi yan Chris, kasi kung mapapansin mo itong mga DDS na to, basta batikusin mo lang yung presidente, idol na nila. Kahit may saltek. Kahit may konting diba? May tama. So ganun lang yung nila, yung qualifications nila. Batikusin mo lang si presidente, idol ka na namin. Diba? So ngayon ang mangyayari dito, bukas daw alas 10. Ng gabi. O mga DDS lang. Alam ko meron na yun sila unang venue. Bakit? Tapos di ko alam na-cancel doon, nilipat sa ibang. Bakit alas 7 ng gabi? Alas 10 daw. Bakit pang kulto? Ewan ko nga Bakit pang kulto? Ba't oras ng pang kulto yan? Baka may seremonya silang gagawin. Pero bago yan, boss, di ba meron pang meeting? Nakita ko yun yung information about sa meeting. Kasi nakatanggap ka rin pala ng screenshot. Nakita ko lang. Kumalat sa mga vlogger yun. Kasi hindi lang nakakaalam. May kumalat kasing screenshot na meron daw meeting. Isang senador, dalawang congressman, kasama yung PDP laban, maisog. So ngayon, syempre, ang inisip natin, baka pain. Ako inisip ko, una baka pain to. Baka mamaya
Kasi kapag ito fake news to, baka ma-libel tayo nito. Ay nang ano, pero doon sa screenshot na nang nakalagay doon, may meeting yung PDP Laban, nagaganapin doon sa mismong PDP Laban headquarters. Tapos ang invited si Kiko Barsaga, si Marcoleta, yung mag-amang Marcoleta ata nandun. O si Torion, tsaka yung Maisog. Kulit, Ay na mga pangalan na lumabas. Pero ito para maano tayo, maging safe tayo, hindi natin alam kung ito ba totoo. O baka pain lang din nila to. Hindi natin alam eh. Paano magiging pain yun? O kasi hindi natin alam Parang kung kanino galing, bigla na lang sumulpot. Parang confusion, parang ganun. Oo nga. Sige. Kasi alam mo si ano pala ito may chismis ako dito. Uy. si Paulo Marcoleta pala. Merong ano yan, 'di ba meron siyang pwede mo sabihin dito. 'Di ba meron siyang sa hearing meron siyang 7,000 pesos na sinasabi. Yung anak ni si Paulo, Marcoleta, 'di ba meron siyang sinasabing 7,000 pesos na binibigyan daw ng PCO sa mga bayarang vlogger. Bayarang mga vlogger. Ewan ko ba, tatanggap pa kayo ng 7,000? Ang bira. So, Dati niya na sinasabi yun buti pa sila nakatanggap. 7,000? A month daw. A month? 7,000 a month? Papangkape lang isang araw. 7,000? Wala pa minimum wage yun. Ang So, bira. yung bali-balita lang. Ano daw to? Wala pa minimum wage. So, syempre ito si Paulo Paulo Marcoleta nga nagkalat nun. So, meron daw siya nakausap na PBBM, hindi siya vlogger sa Facebook. Supporter. Na hinaras daw, na ididemanda daw. Kasi sumabit daw Parang binabati ko siya si Paulo Marcoleta, tapos sumabit na cyber libel. O sige, ganun. Ganun ang bali-balita lang So, kaya medyo nag-ingat tayo dito kasi mukhang patola tong si Paulo. Mukhang patola sa demanda si Paulo. Kasi nanakot ng isang ng isang keyboard warrior Okay. Yun ang, nakwento-kwento lang sa akin Pero, 'di ba, nakaraan lamang may isang DDS vlogger na dinampot. Dahil sa fake news. Parang dalawa na ata. Hindi dahil sa fake news. Ano pala yun? Dahil sa headshot. Sa headshot. Parang delikadong Yung nag-post, yung caption headshot. Lang din natin, address lang din natin to kasi akala kasi nila yung mga ganong klaseng post like fake news o di kaya pagbabanta sa Pangulo, wala-wala lang yun. Actually, kapag ka nasilip ka ng NBI dyan, yari ka talaga. Tayo nga, kritiko tayo ng mga Duterte pero di natin ginagawa yun Yung ganong klase mga Never namin ginawa yun. Nakita nyo naman. Hindi ko rin masisi yan kung ba't nagkakaganyan yung mga yan Kasi yung mga pinanonood nilang vlogger. Isa pa yan. Ayun yun Natuturuan sila maging maramdaman puot galit. Diyan nila nakukuha yan. Isipin mo, pagising mo sa umaga, panoorin mo ba naman channel ni Maharlika, ni Roque? Talagang matuturuan ka ng galit ng mga yan. Panoorin mo pinakamagaling mag-udyok dyan si Calvo. Si Celis. Si Eric Celis. Talaga pinakamagaling mag-udyok okay. Yung dating ganon-ganon. Peking NPA naman daw ang bali-balita. Nandito ba yan sa Pilipinas? Nakabalik na. Makapal nga mukha. Isa pa pala yan, yung Celis. Siya yung nagbabanggit na kayong mga sundalo, sundin niyo yung konstitusyon. Protektahan yung mga tao, protektahan yung taong bayan, hindi yung isang tao lang. So, isang tao na sinasabi niya si PBBM yun. Ang bihira. Ayun ang magaling magganyan si Celis pero wala naman nakikinig sa kanya sila sa lalandin. Hindi, nakikita ko yung mga live niya, medyo talaga. Mababa lang talaga yung pumapatos. Pero may yan kay Celis siya dininay siya ng mga NPA Naman nabalitaan nyo ba yan? Dininay siya ng mga NPA na hindi siya totoong NPA talaga. So ang kwento ni Celis, taga Iloilo kasi yan, kakababayan ko yan Alam mo yung mga yan, alam naman nila na hindi naman nila kaya talaga itong administrasyon. Hindi naman talaga nila kaya pababayin si PBBM. Yung ginagawa nilang paninira kay PBBM, yan yung way kung paano sila sumuporta sa mga Duterte. Yan yung ginagawa nilang pambobole sa pamilya Duterte. Sisiraan nila si Pangulong Bongbong. Magra-rally rito, rally doon. Hoy, yung magra-rally pala bukas, magbaon kayo ng portable toilet. Baka magbangina naman kayo doon. Hindi kasi naalala nyo yung nag-rally sila lagi sa Indus Shrine. Pumunta ako noon. Mga DDS din yun? Mga DDS? Yung dati yung araw-araw yung muntik na akong bugbugin sa sa EDSA. Sa Robinson. Di ba nagreklamo yung reporter ng TV Patrol? Ang bababoy ng mga yan. Andun ako pumunta ako doon. Nagreklamo yung reporter ng TV Patrol doon.
Ang panghi na raw, ang baho na raw doon sa EDSA. Ayun lang. Nandun ako noon. Kasi ilang araw ba naman sila doon? Isang linggo. Tapos, pumunta ako, naka-face mask nga ako doon eh. Yun ba yung nanghingi ka ng ulam? Oo, nangingi ako ng ulam. Nandun ako doon. Sabi ko, pagbaba ko ng sasakyan, bakit di bang amoy? Parang halo yung putok tsaka panghi. Sabi ko gano'n. Yun, di ba? Ay, buti lang sana kung ako lang nagsabi. O ABS-CBN din pala, nagbanggit din. Reporter ng TV Patrol, Kasi nagreklamo. nga namang, yung CR ata malayo, nung sila umiihi sa may tabi ng puno, yung mga lalaki. Ibig sabihin, ang dudugyot pala ng mga yan. O kayo mga DDS, walang problema mag-rally. Walang problema magprotesta. Basta hindi lang kayo manggugulo. At higit doon, wag nyo namang... Umihi kayo sa tamang lugar. Ayusin nyo naman yung mga ano nyo. Yung kadugyutan nyo sa loob lang ng tahanan, wag nyong dalhin sa kalsada. Ang bihira. Umiihi sa gilid lang. Amin mo talaga yung panghi nung pagpunta ko. Pag marami kasi talaga na umihi doon, ano talaga, Akala kasi iba yung amoy nag-video niya. ako mapanghi. Yun para sinabi rin pala ng ABS-CBN. Reporter nga, abang ini-interview ni Noli De Castro. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Kasi, kadugyutan yan, boss. Diba? Kapag ganyan, ibig sabihin, dugyot ka. So, ibig sabihin ba, dugyot yung mga DDS kung ganun? Hindi na, sa itsura naman. And by the way, ano yun ha? May intriga din yun kasi may kumita daw doon sa rally na yan. Ewan ko ba, buti sa atin walang ganyan sa atin, no? Sa mga sumusuporta kay PBBM, buti walang ganyang money involved. Meron daw. May kumita daw dyan. Million daw yung kinita. Tapos isang tao lang yung nakinabang. Meron natang isa, siya yung pinakamalaking kinita pero nahati sa iba. Parang ganon. May mga kahatian pala yun. Kasi merong pagkain, so syempre, palagi may sobra yan. Kapag ganyan kasing pilit na rally, may nagwa-fund talaga May dyan. fund yan. May nagwa-fund. Makita nyo yung hindi pilit na rally, yung nangyari sa Luneta. Nung nagingit-ngit sa galit yung marami laban sa mga kurap, yun yung hindi pilit. Pero kapag ganyan, ilang beses na trinay nila, ilang beses na pinondohan yan eh. Yung mga ganyan, maisog, di ba? Nasundan pa yun, yung 1 week sila doon sa... yung kay Kibuloy. 1 week. Maliban pa yung sa maisog kasi yung maisog... iba pa yung kay Kibuloy. Iba pa yun sa Liwasan Bonifacio. Pang third attempt na ata nila to. Tama ba? Pangatlong attempt na nila to. Hindi ba nila gets? No? Meron pa nung nakarang araw-araw sila. Diba? Yeah. Sa EDSA Shrine. Nakita ko yun. Nagla-live yung mga... May mga kaibigan tayong mga DDS din. Nagla-live sila. Tapos pinapakita, ito na. Hindi ba nila gets no na kapag kumukonti kayo, ibig sabihin hindi kayo effective. Kasi kumukonti sila eh. Hindi kasi talaga hindi talaga effective kasi nga kulang ng yung funding, I'm sure meron nagpopondo diyan. Meron yan. Pero yung suporta ng sambayanan, lagi pa naman nilang pinagmamalakihan na marami sila. 'Di ba? Ngayon sa panahon natin ngayon, may social media na. Hindi ganong kadali maloko yung isang tao sa panahon natin ngayon. Noon kaya nangyari yan, like panahon ni Erap, 'di ba? Panahon ni Ferdinand E. Marcos. Panahon ni Ferdinand E. Marcos, ang kasali naman noon, hindi lang 'yun yung basta nag-welga yung mga tao. Mayroong kudita na naganap doon. Maliban sa kudita, kinidnap si Ferdinand E. Marcos, dinala sa Hawaii ng mga kano at that time. So, ganong klaseng systematic na approach para matanggal ang isang leader nung panahon na yun. Panahon ni Erap, balita ko, panahon ni Erap, may nakisali doon, nakisawsaw na mga isang relihiyon, di ba? Actually, pero madami nga ako nakita doon. Ngayon, tsaka walang wala nang ibang grupo na sumasali sa DDS para magtagumpay yung EDSA People Power nila. Kasi nga iniisip, papalisin natin si PBBM, sino ipapalit? si Sara. Si Sara. Doon pa lang wala na eh. Di ba? Kaya wala nga eh. Kaya hindi sila makakuha ng malaking volume ng tao para makapag talaga. Kahit yung mga sundalo, yung napagkwentuhan nga natin last Saturday na ayon sa chismis, chismis lang naman yun. Chismis lang naman yun. Hindi natin makumpirma kung gaano katotoo yun. Pero ayun nga po, nung nalaman daw nila na ang ipapalit kay BBM, si VP Sara, wag nang ituloy yan kung ganyang klase lang. At saka ito dati may naririnig ako. Ito hindi ko naman sinasabing in general to talaga ito yung talagang polusyon ng AFP tsaka PNP ha. May naririnig ako dati, matagal na to. Kumbaga makakakilala lang natin. Parang narinig ko dati, mas gusto ng AFP at PNP na lalaki ang presidente. Kaysa sa babae. Yun talaga. Mas yun talaga. sila.
mas komportable Oo. at saka mabilis ang command. Mas naniniwala sila sa command ng commander-in-chief na Lalaki ang gusto lalaki. nilang presidente, hindi babae talaga. Tsaka kung makikita mo naman, no, yung political motivation dito kasi, yung mga pumapabor na palitan si PBBM ni Sara, mga retired AFP rin, na karamihan appointee ni Digong. Dati So, pa. ayun talaga. Tingnan mo yung mga pangalan nila, mga appointee ni Digong yan. O, tapos, sino ba namang matinong AFP ang papabor sa isang leader na pro-China? Yun lang din. Isa pa yan. Katanong lusot mo dyan, pro-China talaga yung babae na yan Hindi mo pwede sabihin, wala, bumabalance lang siya. Pro-China talaga yung... Pro-China talaga. Isa lang talaga, no? Para malaman na rin, mukhang ni-report ng mga DDS, ayaw yata yung mga komento at mga video ko sa mga page ko. Yun. 180 days. Aayusin pa natin. Binabanatan mo daw kasi si VP Sara kasi pinahamak daw si PRRD ni VP Sara. Baka yun ang dahilan, ba't ka ni-report? Actually, totoo naman hindi lang naman si Sara, pati si Magalong Baka ayaw niya yung title ko na gustong hamunin si Attorney Claire ng sabunutan Lugi. Ibig sabihin, nabudol na rin ni VP Sara si Meta, gano'n? Yun na nga kahit siguro si itong mga bata ni Magalong, no? Panay kasi chismis ang alam Kita mo, chismoso. Matandang chismoso si Magalong Alam mo yung huling chismis ni Magalong na kumukuha daw ng ibang info si Yusek Claire sa ibang tao, hindi sa presidente. Di ba sabi nga ni Yusek Claire, saan yung ebidensya mong yung mga sinasabi ko hindi galing sa presidente? Magbigay muna ng ebidensya bago ka magsalita. Yun na nga. Di ba? So, akala natin magaling na investigador si Magalong. Yung pala, magaling na chismoso pala. Nagsalita nun si Attorney Claire, di ba? Na sabi niya, lahat ng sinasabi ko galing sa Pangulo. Yun na nga. Linaro niya. At malabo rin yun. Malabong magsalita si Attorney Claire nang hindi galing sa palasyo. Siyempre. Masisibak siya kaagad. Ilang tao na yung sinibak nila presidente. Ito nga lang. Maraming hamon si Yusek Claire Castro sa kanya. Wala pa rin palag. Wala. Napangalanan niya yung mga sinasabi niya. Ang mahirap dito kay Magalong, magbibigay ng chismis sa mga reporter. Pag tinanong ng reporter, sino po ba yung pwede niyong pangalanan? Hindi, wag na. Oo. Mahilig siya sa ganun. Tapos ito pa, mula noon hanggang ngayon magkakaharap tayo. Yung mga sinasabi niyang mga kilalang mga mambabatas na kilala niya na papuputukin niya. Hanggang hindi niya pa rin pinapawala. Ang sabi niya nga 67. Hanggang ngayon wala pa. 67 daw na mambabatas na congressman yung sangkot sa flood control project. Pinangalanan, meron siya pinangalanan dalawa. Sino? Si Martin at si Saldico. Yun yung viral Hindi. Viral na yun. Nabanggit niya si Saldico at si Martin Romualdez, pero nabanggit na yung sa Blue Ribbon. Pero yung manggagaling original sa kanya talaga siya. Wala siya. Wala. Actually, yun din ang inaabangan ko Di ba? Yung mga in-expose niya, narinig na natin na matagal na. 67 daw yung expose niya. Wala. Tama nga sinabi nito Mahilig nga yun sa yung chismis. Yung magbibigay siya ng issue. Tapos sabi niya, I shrunk the nerve. Tinatanong, kasi para pinararating niya, ganito ganito yung explanation niya Para bang pinalalabas niya, meron siya na-discovering proyekto na damay si PBBM. Ganun Pero, pagka ginanon mo naman, sasabihin, wala akong sinabing ganyan. Para matututo ka pa magsinungaling dahil sa kanya. Parang ikaw pa yung nag-fake news dahil sa kanya. Di sabihin mo kung sino. Magaling ka! Sabi ko nga sa vlog ko, grabe ka naman, tanda mo na, di ka pa marumamrang ka. Pati mo banggitin, di ba? Kaya nga. Dapat dapat pag tumatanda ka, dapat nagiging prangka ka Yun na nga. Diba? Kung sigurado ka, pati mo sabihin. Ang tanong nga dito, ano bang motivation ni Magalong? Ba't niya ginagawa yan? Yun. Ano bang, kasi nga, planong tumakbong presidente pala. Presidente talaga? Kasi ayon sa akin panaginip, merong kinausap itong isang bilyonaryo na pilantropo na negosyante at humingi na ng basbas para tumakbong presidente. Michael Yang. Si Magalong. Hindi bagay presidente si Magalong, ni-imagine ko na agad. Kamukha ni yung sa God Must Be Crazy. Nick Sao. Kamukha ni Comedy. Nick Sao. Ay, hindi ko sabi pangit si Nick. So, sabi ko kamukha niya. Di ba? Pero maraming nabubudol si Magalong. Pag nakita mo nag-post yung ABS-CBN, mainstream media kay Magalong, we support you, Magalong. Yung mga DDS kasi, akala nila, yun ang agenda lang na maka Duterte ganyan. Hindi nila alam, maaring makalaban ni Sara
Sa 2028. Kung sakasakaling Kung pumutok. sakasakali. Oo. Hindi, mo na lang siya para maganda. Nakikiramdam pa. Mukhang hindi eh. Mukhang hindi rin kakagating kasi pinagtatawanan lang ng mas marami. Paano nga naman tatakbo? Di ba? Malabo manalo si Magal. Baka hindi nga ako 1 milyong boto yan. Grabe ka. Grabe yung ano mo kay Magalong. Noisers yun ha. Noisers ang labas na panggulo. Baka di ba ako 100,000 boto yan. Pero yun nga, may ebidensya lang dapat sana siyang pinipresenta. May mga pangalan naman ba? tayo eh. 'Di ba? Kung may pangalan na nilalabas siya, ay, pambihira. Wala nga. Baka Kung may sa isang pangalan, araw. Kung may pangalan at may ebidensya, maniniwala naman tayo. Correct. Baka nga sa isang araw, puro content siya ni Boss Mike eh. Ay, Ang malamang. galing ni Manalo, di ba? Ay, ganun talaga pupurihin ko. Pupurihin. Sabihin ko talaga, napakagaling talaga nitong mayor na to ng Baguio. Kaso walang pinangalanan eh. Walang kinita yan sa 110,000 million na na tennis court project kasama si Diskaya. Wala. Tsaka ito pa. Nagtataka ko diyan kay Magalong. Ganito kasi. Ano? May binanggit kasi si Yusek about doon sa tennis court sa Baguio. Na baka may anomalya. Ngayon, parang inisip niya agad, siya pinariringgan. Hindi naman porkit may anomalya halimbawa doon sa tennis court, may kasalanan ka na. Bakit sa Bulacan? Oo nga. May mga anomalya pero yung governor si Dan Fernandez, wala namang kasalanan. Provincial. Bakit agad kasi siya pumiyok? Dan Fernando yun. Dan Fernando. Provincial Bakit governor. bakit kaya agad pumiyok siya? Ano? Tapos kasi malinaw naman na kapag may ganyang overprice yung project, malimit talaga diyan na sa mambabatas yung galing yung pondo. Hindi sa LGU galing. At saka wag niyo sabihin nag-resign siya kasi dahil kay Yusik Clear, ganito nabastos siya. Kaya ka nag-resign, Magalong. Mayor. Under review ka. Under review. Hindi ka under investigation. Kasi sabi niya kasi under investigation eh. Under review lang siya. Kasi nalaman mong under review yung pwesto mo. Pagka sinibak ka isipin mo kinabukasan magbe-breaking news. Breaking news. Magalong sinibak ni PBBM sa ICI. Di mawala siyang kredibilidad. Inunahan niya, no? Inunahan niya na. Di ba? Pero hindi pa rin nakakalusot sa mga pananaw ng mga netizen niya. Nasarado ang utak. Na hanggang ngayon din sabi tulad nga na sinabi nyo, yung sinasabi niya 67 na kongresista, hindi pa rin lumulutang yung mga pangalan. Yung dami, no? 67? Oo. Yung dalawa. Kahit isa, wala pa nabanggit. Yung dalawa na matagal nang alam Pero natin. bakit, sabi natatakot daw yung Congress sa kanya na papasukin siya doon sa investigasyon? Naku, sa hearing. Hindi naman siguro. Pwede naman siyang ang gawin niya meron naman platform si Libayan. Magpa-interview siya doon. Di ba? Pagbulahan silang dalawa. Kung wala ka naman tiwala kay Libayan, bakit hindi kay Sangkay? Di ba? Okay, dito. Dito mismo. Dito. Pwede naman dito. Pagbabarayin natin siya rito. Grabe naman yun. Baka Marcoleta tayo niyan ha. Dilakadesa. Pag lumabas siya sa studio rito, baka mataas na dugo niya. Kaya nga. Taas na yung BP. Pero sana may pinangalanan man lang siya para siyempre may tayo. At saka may lead kung sino yun, di ba? I shrunk the nerve daw eh. I shrunk the nerve. At saka kung babalikan mo yung mga dati niyang statement, ngayong taon lang 2025. Nasabi niya talaga na hindi siya nagsisi na sinuporta niya si Digong. Kasi nga daw mas maganda daw yung panahon ni Digong, tahimik daw yung yung peaceful daw. Tapos may utang na loob daw siya kay Bongo dahil nung pandemic daw tinulungan daw siya. So DDS talaga. Teka muna. DDS talaga siya. Nung tanggapin siya maging bahagi ng ICI, tinanggap siya ng buo. Ni Presidente, abot puri abot langit ang puri niya naman kay Presidente. Di ba? Yaan ang kalidad ng mga political traditional politician yan. Trapo, di ba? Kung saan sila pwede makahatak, doon sila, ganun ba yun? Kung saan makikinabang. Ayun. Pero ito, tingnan nga natin. Ano ba nangyari kay Vice President Sara at kanyang tatay? Oo nga pala. So kahapon, viral kahapon din yung interim release nga na request ni Kaufman na denied. No? Kasi ang isa sa mga rejected. Yung isa kasi sa mga rason, madal daw, yung mga binabanggit ni Sara, na si Sara daw ay i-jailbreak daw yung tatay niya. Tapos, syempre, yung political capital. Na actually, yung pagboto ng mga taga Davao City,
kay Digong bilang mayor na masama pa. Yan na nga. Kasi nabanggit din dun sa desisyon ng ICC Na meron pa rin political capital si Digong na posibleng makaapekto Yo. sa investigasyon pag siya ay nakalaya. Yo. Nabigyan ng interim release. So, meron pa ang daming sinabi nila doon. Marami. Hindi, meron Hindi eh. pa napasama doon yung ginawa ng Senado na 15 votes na house arrest. Hindi pa napasama doon. Tsaka yung sabi ng ICC, kasi nga, mayor si Digong eh. Kung uuwi siya dun sa Davao, kasi may sinabi si Digong pag na... mayor si kapag pag naging mayor daw siya, dodoblehin niya rin war on drugs sa... kasi ito pa pala, yung isa pang conflict, yung pinasa kasi ni Kaufman na petition for interim, si Duterte pupunta sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. May ibang bansang tatanggap sa kanya. Si Sara naman nagpa-interview. Pag na-interim release si Digong, uuwi niya. Uuwi ng Davao. Uuwi Pag ng may mayor Davao. siya doon. So, conflict doon sa sa sinabi ni Kaufman. Di ko alam, bakit ganun si VP Sara? Tanong nga Ito dito, yan. Alam mo, gusto ba nila talaga makalaya si Digong o ayaw ba nila? kasi nga ginagamit nilang si Digong puhunan para yung sikat nila, awa ng taong bayan, hindi mawala sa kanila. Yun. Alam mo, kanina, bago ako pumunta rito, ng umaga, nag-live ako, yan na nga yung tinatalakay ko. Na sinasabi ko na nga, itong mga anak ni Duterte, lahatin mo na, talagang, akala mo, gumagawa ng kaparaanan at nagmamalasakit sa kanya para mapauwi siya. Hindi ho. Oo, sila mismo nagpapahamak napakaliwanag ng nasa desisyon ng ICC. Nakalagay talaga doon, men. Tingnan nyo ilan ba yung anak ni Digong? Wala man lang nakaisip na itong ginagawa ba natin makakasama. Makakabuti. May mga vlogger din sila. Isa din yung narrative. Yan. Wala man lang vlogger na nakaisip na parang mali natin ginagawa natin. Binabasas natin yung ICC, yung bola nasa ICC. Kaya nga. Nasa kanila yung desisyon eh. Ito pa ang masakit dyan. Samantalang, etong mga anak ni Matandang Duterte na mga nakalaya na ngawa na hindi naman nakakatulong. At alam naman natin na talagang itong mga anak parang tuwan-tuwa pa na nakakulong na si Digong doon. Kabaliktaran naman sa mga taga-suporta nila na pinapaniwala nila. Nagngangawa, nag-iiyak. Oo. At eto pa, tandaan mo pag DDS, naka-video yan habang umiiyak. Di ba? Di ba? Style nila yan, Hindi ko magets. Yung habang naka-live, umiiyak. Aba, lintik no? Alam mo ng DDS. Mga kababayan ko, kapag may nakita kayo, naka-live, umiiyak, DDS yan. Oo. Iba naman yung kay Mima, baka sabihin nyo, si Mima. Si Mima sa Manila ngayon, ha? Iba yun, Iba yung kay Mima. Kay Mima, inaatake lang yun. Inaatake lang yun. Best friend ni Chris yun, Inaatake lang. Pero ang napansin ko talaga kay VP Sara, hindi siya marunong mag-ingat sa mga sinasabi. Lahat ng mga nababanggit niyang salita, yun yung nagpapahamak sa kanila Kaya ito na naman, may bago na naman siyang pinahamak, yung tatay niya mismo. Kanya mismo. Kaya nga, ito lang paano kung maging presidente siya? May mga desisyon siya na hindi niya pinag-iisipan, basta na lang sasabihin. Yun yung reason kung bakit yung mga militar natatakot kung si Sara Duterte ang magiging commander-in-chief. Ano yun? Kapag ka merong, halimbawa, kaunting pitik lang sa militar, sugurin nyo! Bakbakan nyo! Bombahin nyo doon! Hindi po pwede yung ganon. Kailangan dyan may mga dialogo pa minsan. Sasabihin. Ayun yung pagkakaiba ni Gloria kay Sara. Kasi si Gloria, nung panahon ni Erap, napatunayan niya na mas magaling ako kay Erap. Kaya naniwala yung mga tao. Alam ko si Gloria maliit. Pagkakaiba nila. Ganun diba nung panahon niya, Ay, sususugan ko yung sinabi ni Sangkay na pabugso-bugso. Pagka si Chris Ulo! Yan laging tumitira sa akin. Huntingin nyo. Naku, patay ka. Yari ka. Pahuli. Dalhin nyo sa akin yung ulo. Diba? Makikita ka na namin mo kung nakaganon sa pero isa lang sa Radyo Pilipinas. Nakaganon ka na sa Radyo Pilipinas. Isa lang ang malinaw rito, mga boss, mga kapatid. Isa lang malinaw rito na ang inaakala ng mga DDS, tayong mga vlogger na against kay Duterte, ang siyang nagbibigay ng dahilan para hindi makalabas siya. Maliho Ang una hong nyo sisihin, number 1 na sisihinin ninyo, si Sara Duterte, yung anak mismo. Sunod nyo si Baste, si Polong. Yan, kita mo, ano sabi ni Polong?
Kinidnap daw yung tatay. Di ba? Yung kinidnap, nandoon sa desisyon. Mali na laging binabanggit daw yung salitang kinidnap si Digong. Ang ingot nga, nakalagay sa ICC na yung about sa kinidnap nga. Hindi nga kinidnap si Digong. Pagkalabas na desisyon, sinabi ni Pulong, kinidnap daw yung tatay niya. Hindi ka talaga nakikinig. Meron siya sinabi na, sabi, humanda kayo, kayong lahat na may kinalaman sa pagkidnap ng aking ama, pagbabayaran nyo yan sa tamang panahon. Nako. Tsaka si Digong, may kasalanan din kaya di siya pinagbibigyan ng ICC, mga judge doon. Kita mo yung mga pagbabanta niya nung nasa laya pa siya. Sisipain, babarilin yung mga ICC member. Tapos yung mga DDS din mga nagrarally doon sa labas. Isa pa yan. Ayan na. Ginagawa nila parang ermita yung wala man lang matalino sa kanila na nag-isip, no, na wag natin ba natin yung ICC, tahimik tayo, wala man lang gumanon sa kanila. Dapat yan yung strategy nila, okay. Ginawa, Habang nandun ngayon yung tatay natin, kalmado tayo. Lahat ng papuri ibigay natin sa ICC. Pakita natin na hindi tatakas si Tatay Digong. Tsaka binababoy na rin labas ng ICC board doon. May mga nag-aaway, may nagsasabunutan. May mga ang gulo-gulo ng mga DDS. Tapos, meron pang doon, minsan may nakita akong video, ang kukunat na, tatanda na, mga didis na mga kulubot. Nagsasayawan ng mga tribal doon. Ano ba yun? Parang ginagawa ng beer house yung... Hindi, alam mo kasi, ito ano ba yun? Ba't ganun? Ganito kasi yung mga OFW nating kababayan, karamihan dyan, walang libangan. So, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maglibang sa pagdalaw kay Digong. Ngayon, ang problema, hindi nila alam na itong mga vlogger, halos lahat vlogger yung nandoon na pumupunta, lahat may camera di ba? Lahat ng anggulo makikitang-kita mo lahat ng anggulo ng gulo na ginagawa nila. Yan. Panay pa ang banat ni Sara Duterte sa ICC mismo. Sila mismo binabanatan. Nasa labas sila, tinutulig siya nila ICC. Paano makakatulong ngayon? Hindi sila nakikinig kay Kaufman Sabi nga ni Kaufman, tumahimik muna kayo. Dapat nga magsialis sila lahat doon. Kasi nadamor na pinapakita ng mga DDS na mayroong political power pa si Digong, lalong di makakalaya yan. Alam nyo, dapat sisihin nila dyan? Alam nyo kung sino? Si Harry Roque. Mula nang dumating yan dyan, pinamunuan niya na yung mga ganyang mga gawain. Sabi nga niya, nagluluto ako para sa inyo Doon na lang siya nagiging relevant kasi. Sa pag ganun-ganun. May dalang sumpa yan si Roque. Lahat ng parlor na pinupuntahan niya, nagsasarado. Si Harry Roque. Diba? Magandang gawin nyo dyan. Ito tuturuan ko yung mga DDS para si Digong paalisin palayain pansamantala. Pakawalan ng ICC. Huwag kayong mag-rally dyan. Pakita nyo wala na kayong pakialam. Baka isipin, parang wala nang thrill to Baka isipin ng judge, pakawalan natin. Parang wala na silang pakialam. Baka buksan na ng pinto ng ICC. Parang wala na nagmamahal. Parang wala na nagmamahal dito wala nang thrill, pakawalan nyo na. Kasi pinakikita nyong mahal na mahal nyo, ayaw tuloy pakawalan. Pero kung ako naman, kung ako si Digong na nakakulong doon, nanaising ko na doon na lang. Totoo naman. Bakit ka mo? Alam naman na hindi siya mahal ng mga anak niya maaring nagkulang din siya ng pag-aaruga dahil busy nga sa mga patayan dito, patayan doon. Di ba? Pero ano yan kung nabalitaan nyo, may conflict dati yan. May dalawang faction dati. Yung faction ni Bongo, nakakampi niya si Hanilet, tsaka faction ng mga anak. Noong 2021 ata. Ganun pa rin naman hanggang ngayon. Ganun din hanggang ngayon Ganun pa rin hanggang ngayon. Diba? Hanilet, Bongo pa rin ang magkasama diba? At Sara Duterte at saka mga kapatid Tapos may isa pa na-involved. Sino? Yung Alpotera. Ito, meron pa. Pero alam nyo, nakakatawa dito, sinisisi natin, pati ng mga DDS, yung mga politiko ngayon. Bakit ayaw nila sisihin si Trillanes? Parang hindi nila pinapansin. Yun na nga. Ay siya yung purot dulo ng lahat ng yan. Inaako na nga ni Trillanes, ako nagpakulong dyan, pansinin nyo ako. Siya ang nag-file di ba? At saka, ito kamakailan, pumunta si Senator Trillanes sa ICC. Yan. Inisyuhan pa nila yan. Naging issue yan at gusto pang paimbestigahan ni Robin Padilla. Minsan, hindi niya yata naiintindihan. Nakarapatan natin bawat isa yung dalawin, puntahan, yung isang kababayan natin kahit nasaan. Tulad ng ICC. So, ibig ba sabihin, nung pumunta ako doon, alam nyo naman yun, di ba? Pumunta ako ng ICC
pag-uwi ko rito, nagkagulo na yung mga vlogger nila. So, kailangan imbestigahan din ako, ganon. Diba? Utak ba naman ni Robin ang gumana? Diba? Talagang... Hindi, masyadong bitter yata kay kay Trillanes. Si Robin, hindi naman senador ng Pilipinas na taong bayan. Senador ni Digong yan. Di ba binuking ni Ben Tulfo yan? Yon. Na kung ano-ano gusto mong commit ang pag-usapan dyan, tulad nung kay Trillanes. Pero yung tatlong beses na lumalapit sa kanilang pamunuan sa committee ni Robin na mga AITA, na trabaho ng committee niya yun, siya may hawak doon ha. Tatlong beses na lumalapit sa kanya, wala silang ginagawang trabaho. Ayun. Mas focus siya kay Digong. Nakita mo, pero hawak niya yung committee na yun. Eto na nga Wala talaga to si Robin. Di ba nag-viral nga na busy sila kay Digong dahil dyan sa resolution na ginawa nila na gusto nila house arrest. House arrest. Samantalang yung mga kababayan natin, abay hindi alam ang gagawin na tumama ang bagyo, tumama ang lindol, kahapon dalawang magkasunod, umaga tsaka gabi sa Davao, nilindol ng malalakas, wala pa rin silang ginagawa at wala doon yung mayor ng Davao City. Hindi alam kung nasaan. Di ba? Ngayon, wala nga doon, no? Samantalang, sisingit ko lang, sa kabila ng mga trahedya o mga calamity, itong kalamidad na nangyari, ang Pangulong Bongbong Marcos, laging handa katulong yung PCSO. DSWD. Grabe yung PCSO. Pinatututukan na. Ibang klase, alam mo, ako bilib na bilib dito. Sa tanang buhay ko na ako nabuhay dito, sa mundong ito. Ngayon ko lang nakita ang PCSO, ganyan tumulong. Nung araw hindi natin naririnig. Walang ba kay Garma? Ngayon lang din talaga yan. Maririnig mo, may nawawalang 18 billion, ganon. Pero dito, abay marami nang nag-issue rito. Pero sa tingin ko, di ba? Bago mo po yan si Mel Robles, ang daming binato dyan. Ang daming binato. Therapy. Pero wala, dumaplis lang lahat Wala Dumaplis lang. Ngayon wala na ako nakikita ngayon na ngayon yung makikita mo sa kanya, nagpadala ng maraming mga PTVs o di kaya mga tulong. Mga tulong truck. Kung ano-anong tulong truck talaga mga bus. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganun. Kasi dati yung PCSO, di ba? Suplado ba si Mel? Suplado ba? Hindi, seryosong tao kasi. Seryoso lang talaga. Mukha lang suplado. Mukha lang suplado, pero seryosong tao. Yung bang ang laging iniisip nun paano ba makakatulong sa mga kababayan? Ganon. Laging yun. Ewan ko bakit ganon siya mag-isip. Kasi minsan nakausap ko yan ng masinsinan. Habang kami nakaupo kami sa isang sopa, nakaharap kami sa dagat, nag-uusap kami. Laging ang bukang bibig paano ba yung mga kababayan natin, paano natin tutulungan? Maraming nahihirapan, kaya lang ganito nangyayari. Puro ganun ba? Yung maririnig mo, yung mindset niya, laging pagtulong dito, pagtulong doon. Hindi nila iniisip yung ganito. Alam mo ba yung ganyan? So maraming problema akong dinatnan, parang si Presidente. Maraming dinatnan, kaya kailangan ayusin muna. Pero gusto namin tumulong talaga. Yun. Kita nyo ngayon, laging involved. Laging involved. Kapag may sakuna, PCSO nangunguna. Diba? Wala nga yung mga issue ng mga dayaan, yung mga berto sa kanya ni Rapi, Rapi, wala na, dumaplis Wala. Nasagot naman lahat kasi. Nasagot lahat, no? Naipaliwanag naman kasi. Sabi ni Mel Robles na, pumunta ka doon. Ikaw mismo tumingin. Hindi naman pumunta. Hindi. Pero bad trip yung kasi ang nangyari noon, inintriga mo lang. Ang pinakagusto kong sinagot niya, yung meron daw tumataya nang bumibili ng marami at gumagastos daw ng 30 million yata. Sagot naman ni General Manager Mel Robles, bakit naman kailangan pang gumastos para mandaya ng 30 million? Pwede naman 20 pesos lang. Tama naman, tama, di ba? Bakit ka naman gagastos ng 30 million para mandaya? Pwede naman 20 pesos lang. Sabi ko nga, yung issue rin daw ako naniwala doon na scripted yung may tumatama. Kasi di ba sinabi ko na, kapitbahay namin tumama Daang milyones, walang ano yun, scripted din. kahit barangay Tanod, walang kamag-anak yun tumama talaga. Kaibigan solo niya. Kaibigan. Nabigyan ka naman ng tip. Nga, hindi na nga nagpakita. Hindi ka kaibigan nun. Akala ko ba kaibigan mo? Talagang, inutusan siya ng tatay niya. Pero siya ang tumataya. Pero tatay niya ang nanalo. So shoutout kay GM Mel Robles, no? Ibang klase yung ginagawa ng
alam mo brother, kung ako lang, dapat ito yung mga yung mga gawing kapalit ni Binoy. Sara. Ni BP Sara. Bakit? Kasi ang laki-laki ng pondo na hinihingi, hindi niya maipaliwanag yung mga ganito. Pwede nga, alam mo sa totoo lang oo. Minsan gusto kong biruin bakit boss Boss Mel, baka pwede magpresidente ka na. Palitan mo si Oo, pwedeng tumuko siya. Hindi, ayaw niya Ayaw ba niya? Ayaw niya. Sabi niya, mayroon naman daw kaparaanan para tumulong sa kapwa. Di yun na lang ang gagawin niya. At lagi niya sinasabi, ang pinakamahalaga na iiwan natin sa buhay natin dahil hindi naman tayo habang buhay na nandito. Yan quote na quote ko. Yung daw yung mabuti na iiwan natin, ginawa natin sa kapwa natin, lalong-lalo na sa kapwa Pilipino. Yan yung legacy na Yan gusto niya yun, mangyari. Sunod-sunod na po itong mga lindol na nagaganap. Medyo nakakakilabot na nga po mga bossing itong nagaganap sa ating bansa kasi nga sunod-sunod 'Di ba? Sa Cebu, La Union, Davao, at ito na naman Baguio. sa Baguio, Zambales. So, isa sa pinangangambahan ngayon itong the big one. Kasi ayon nga po sa mga eksperto, mababa yung 30,000 na mamamatay kung mangyayari itong paggalaw ng West Valley Fault. Nako. So, nakakatakot kung iisipin natin. That's why mahalaga po yung awareness, paghahanda ng ating mga kababayan regarding dito kasi hindi po biro ito itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Kapag wala kasi tayong laban dyan Kapag gumalaw ang lupa, walang kahit na anong teknolohiya na makakapigil dyan. Pero sangkay, ako ilang taon na ako, pero parang ngayon na nangyari yung ganyan First time. Sunod-sunod. Yung sunod-sunod na... Sa loob ng isang linggo. Oo, sa loob ng isang linggo. Yung dire-diretso tapos magkakaibang lugar. Tsaka malalakas siya. Malalakas siya. Buti sana kung aftershock na yung tipong kaunting galaw lang. Ugoy lang. Ito ngayon, mukhang Yung 5, malakas yung 5 na yan. Malakas na yung 5. Malakas na. malakas. So, mga kababayan, Isa Davao ka mo, 7.5. Di ba kung gaano kalakas yun? 6.9 kagabi. tapos matagal daw yun. Kahit madaling araw, mga boss, mayroong lindol na naganap. Grabe, no? So, ganyan po kasi medyo gising pa ako noon, mga bandang alas 2 ata, alas 12. Nabalitaan natin, pambira, may lindol na naman. So, nakakatakot kung dito sa Metro Manila kasi ayon sa Fibox at saka mga eksperto pagdating sa lindol, ang West Valley Fault ay matagal ng hinog. So, at any moment na gumalaw ito, marami magkukulap sa building. Nako. Hundreds or tens of thousands Huwag naman, na mga tao ang mamamatay at ayon sa kanilang babala sa publiko, marami daw po mga tulay ang masisira. So, ang rescue operation nun, napakahirap gawin. Maraming kabahayan at mga istruktura ang masusunog. Magba-blackout buong Luzon or buong Metro Manila. At ang isa sa nakikita nilang pwedeng daanan ng rescue operation, yung Pasig River. Kasi doon, kumbaga doon pwedeng makadaan. May access yan lahat Kaya nga, buong Manila yan Kaya nga gusto nilang mag-invest, sana daw may mga mag-invest na mga negosyante ng mga ferry. Ngayon, na pwedeng maging pampasaheros. Kasi kapag may transportasyon na doon, kahit papano kung mangyayari yan, may rescue operation na dadaan doon at magagamit talaga yun. Siguro okay lang sana kung lahat ng mga tatamaan at maiipit, madadaganan yung lahat ng mga magnanakaw dito sa bayan na yung mga politiko, yung mga kumurap sa flood control at marami pang iba, no? Na mga kung paanong paraan nila nangungurakot. Correct. Sana maubos yan lahat yan, no? Pambihira. Si Saldi, Sino unahin? Saldi ko. Sino pa? Wala pa rin sa Pilipinas si Si Saldi ko. Oo nga, wala nga. So, bansa pa. yung mga kababayan natin dyan sa Zambales, please mag-iingat kayo dyan. Dasal po. May aftershocks pa yan. Hindi pa po tapos yan. Yun yung sabi pa nga nila, delikado din yun. Kaya, sabi sa Biblia, brother,
kung saan daw may lindol doon daw galit ang Diyos Oo, yun ang sabi. sabi nasa Biblia yun binasa ni Brother Eli. Totally totoo yan. Pag medyo Bible study ang atakin yan. Ang Pero, hirap, parang ano nun ah. Oo So, ibig sabihin, Cebu, Davao, ano bang meron doon? Baka galit Ngayon, ano ba ngayon? Sambales. Oo. di kasi biblical yan eh. Oo. Kapag galit daw ang Diyos, may mga gumagalaw daw talaga na kalupaan. Mga haligi Biblical. ng lupa daw Doon niya pinararamdaman kanyang galit. Oo. Oh, yan daw siguro nagagalit na dahil maraming mga kurakot at mga mamamatay tao. Meron ngang isang lingkod ng Diyos na nag-ano niyan, hindi daw niya alam anong meron sa Pilipinas ngayon. Bakit parang tila galit daw ang Diyos? Yung paggalaw ng kalupaan, hindi na siya yung tipong normal. Kasi dati, halimbawa, yung lindol, isang lugar malilindol, pero yun na yun. Tapos na, pagkatapos nun, mga aftershocks. Pero ito, iba-ibang mga lugar na Yun na nga. Kaya, halos ang delikado dyan, kung Metro Manila ang tamaan, buti sana kung yung kakainin ng lupa, yung ilang mga ano ba yun, yung mga nasa na. Yung mga mansyon ng mga kurakot. Yun kaagad, 'di ba? Tapos yung mga kaperahan nila, yung mga luxury cars, 'di ba? Yun kaagad. So, well, mahababang usapan 'yan. Eto muna. Ano ba yung sunod nating pag-uusapan ngayon? Ito bang sabi kasi itong si Remulla daw uunahin daw itong ng flood control. Oo. Pag upo ni Remulla, mga kababayan, uunahin daw na asikasuhin itong mga issue ng malalang korupsyon ng flood control. Pero bakit iba yung Teka. Parang hindi ko gusto yan Ako parang iba yung narinig ko Kung ako kay Remulla, pabayaan niya na kay yung flood control sa ICI. Wala kang ibang kung tututukan, hindi pamilya Duterte. Yun nga yung sasabihin ko Yun nga. Hindi kasi ganito. Patumpit-tumpit pa. Ganito kasi yun. Ganito yun. Di ba sabi ni Ombudsman Remulla, unahin natin yung mga flood control. Tapos may nagtanong sa kanya, yung salin, titingnan natin yung salin ng mga politician. Sabi lahat. Pati ako, salin ko, lalabas ko, sabi ni Remulla. Natawa ko sa mga DDS. Yung sa mga comment section kasi nagbabasa ako niyan Bakit inuuna mo yung mga Duterte? Unahin niya yung flood control Una nga yung flood control. Teka, nag-text si Boying Remulla, si Ombudsman. Ano sabi? Flood control daw ang unahin niya. Pero sa Davao. Sa Davao daw. Sa Davao. Kasi nga 52 billion yung nawawalang pondo ron para sa flood control, di ba? Joke lang, walang tantig. Mamaya ma-issue si Boying Unang text na, may hina pa naman kukote ng mga yun. Di ba? Ang sabi ni Boying, medyo mahirap daw yan. Pero kung tututukan daw ng dire-diretso, mga 3 to 4 months, yung trial sabi niya dapat dire-diretso yung trial. Wala na daw panghingayan. Kasi yun ang kailangan gawin ngayon. Sabi niya kung mayroong kailangan unahin itong korupsyon. Kasi sabi niya, naniniwala ako na ang Pilipinas hindi naman talaga mahirap kung walang korupsyon. Correct. Walang bansang mahirap. Lahat Kung walang ang mahirap tao, ang mahirap. Hindi talaga naman mahirap ang Pilipinas biruin mo kung lahat ng mga kinukurakot nila nadadala talaga sa tamang proyekto. Napakasigla ng ekonomiya natin Di ba? Si Takero naka-Lexus, paano mahirap Kaya nga. Ang sasakyan Lexus. Si Chris Ulo bibili lang ng bagong Vios. Para diba? Mahirap yan. Hindi, pero by the way, itong ginawa nga ni Ombudsman Remulla, nakikita natin yung pagkakamali ni Samuel Martires Ang dami palang katarantaduhang ginawa yan si Martires. Unang-una tinanggal niya yung yung lifestyle check. Tinanggal pala ni Martires yan. Tapos yung pagtatago ng salin, ginawa rin pala ni Martires yan. Maraming inupuan si Martires na kaso dyan sa Ombudsman. Marami. Tinulugan ka mo. Tinulugan. Dapat nga yun, atupagin din ni Ombudsman Remulla si Martires Kung ano mga pinagagagawa niyan doon sa pwesto niya. Kaya dapat nga, no? Para nagbabad lang yata nagbabad sa aircon niya doon sa opisina niya. Ano naging accomplishment ng matandang yun? Wala kang mababalitaan. Ano yun? Sumahod lang? Hindi, para protektan lang siguro si Digong. Ayan ang critic kay Martires Imbis na naging tanod bayan, naging lapdog lang daw ng mga Duterte. Yun na nga.
Naging shield ganon. Oo. Sana si Boying wala tayong sisinuhin. Yan naman sinabi niya. Kaya sabi niya, wala tayong sisinuhin. Kahit ano first name ng mga Duterte na yan, basta Duterte ang last name, tablahin yan. Yun ang sabi niya. Bias talaga. Joke lang. Bias. Joke lang. Pero, natutuwa lang ako kasi ang sabi ng mga DDS, ito yung nila pinapakalat nila nung nabalitaan na nila yung ugong ng Rimulya na yung upo. Nako, lusot na itong si Martin Romualdez. Lalo nga ng ipit eh. May kaabang-abang naman ngayon ha. Although may acting mo ng sekretary ng DOJ, sino kaya ang magiging permanenteng sekretary ng DOJ? Marami lumalabas sa pangalan ngayon. Sino kaya? Diba? Pati si Yusek Clear nadadamay sa usapin. sabi ko nga, maganda, balik na si Laila de Lima dun eh. Kaya nga. Ay, naku po. Pag nangyari, talagang... Sakit sa ulo yun. Pag nangyari, sakit sa ulo sa kanila yun. Pag nangyari, tapos nalaban, Parang sinabi mo na mag-World War III dito sa Pilipinas, Kaya na matindi, pag nangyari, Kasi si de Lima party list eh. Papalitan lang siya ng second nominee. Pwede na eh. Pwede talaga si de Lima. Pwede talaga. Pero yun nga. Pwede rin naman si Yusek Clear. Yusek Clear. Si Yusek. Sino pa ba? Nababanggit din yan si Yusek. Si Ministro. Si Atty. Aboy. Ang problema. Galing kumanta yun. Teka muna mga sir. Ang problema naman, pag si Yusek ginawang sekretary ng DOJ, bakante na ang PCO Undersecretary. Spokesperson. Ano ginagawa ni Wala Boss pa. Mike? Ano ginagawa ni Boss Mike? Oo, pwede. Bakit nadamay ako? Bakit nadamay ako? Siyempre. Di ba? Para magkaroon tayo ng tropang malakas. Politiko to. Talagang politiko na to si Chris Olo. Marami na natutunan sa mga content eh. Para kayo mga Tatakbo nga daw barangay captain. Ayun na nga. Sa lugar nila eh. Lapit-lapit na. Kalaban yung niya. Tatay mo ba yun? Pinsan. Hindi, teka, tutropa mo na sa mga kontraktor. Pero sana matuloy-tuloy kasi ang kailangan gawin ngayon, may masampulan talaga, mga 10 na mga kongresista, tapos ilang mga senador o mga 20 na mga congressman. Grabe yung re-request ng ICI ng mga pangalan para mabigyan ng lookout bulletin. Sabi ko may mag-aalong doon na nakalagay Dapat kamag-anak. Kamag-anak ba niya? Kamag-anak daw Pamangkin daw. Nagulat ako doon. Ba't may kasama Uncle mag-aalong dito? Uncle. Bugs mag-aalong. Hindi pala congressman yata yung parang contractor ba o... Hindi, congressman daw yun congressman. Congressman pala. Sa dami ng politikong parang makukulong, dapat magpagawa ng sariling kulungan, Saan kaya pwede? Palawan, maraming isla doon. Di ba may mga isla tayo doon pinag-aagawan? At saka Boss Mike, ang request ko sa administrasyon, saka sa ating gobyerno, pag may mga nakulong na politiko, hindi yung katulad kala Jinggoy, Calabong Revilla, nasa krami, may sariling kwarto, hindi gano'n. Parang nagbabakasyon lang. Isama talaga sa mga nakahubad na preso. May mga tato. Isama. May mga nagmamasahe, di ba? Bakit si Jinggoy doon? Bakit si Kibuloy? May kasamang inmate talaga sa Pasig. Correct. 20. Ay, ganun? Oo. Wala siyang... Dapat ganun. Halimbawa, maano sila. Literal talagang si Kibuloy, detain talaga. Preso. May mga kasama siyang mga may tato, mga nakahubad. Ayun, membro niya na. So, ibig mo sabihin... Okso na ata si Kibuloy. Uy, kayang-kaya niya yun. Kaya ang maganda, yung mga politikong makukulong sa mga nakikinig, isama niyo ho talaga sa mga bilanggo. Correct. Para makaranas ng hirap talaga. Yung mga walang electric fan, walang hangin, Dati nga, 'di ba? May mga senador tayong nakulong, nakakapag-cellphone. Oo nga. Nakakapag-post sa Facebook. Ayan pa naman pinakamahirap na kulungan, City Jail. Mahirap yan eh. Sabi nga ng iba, 'di ba, mas okay pa sa Muntinlupa mismo kaysa City Jail. Kasi doon talaga siksikan talaga sa City Jail. Ayun na nga, yung pagka nahiga nakatagilid. Dapat ganun, isama yung mga hayop na yun eh. Di ba? Di ba? Unahin na si halimbawa, si Jinggoy nakulong. Halimbawa lang Hindi ko sinasabing nakulong Halimbawa lang, si Jinggoy nakulong na naman. Jinggoy, nakulong ka na naman. Siyempre, babasturin siya ng mayor doon. Umusog kang konti. Umusog ka, yung balakang mo, itabi mo. Alam mo at may tatabi. Alam mo, tingin ko, mukhang sinasadya na ni Jinggoy na gumawa ng masama, parang mas gusto niya makulong eh. Teka, bakit kaya? Yun na nga eh. Ibig sabihin, parang gusto mo
kasama niya mga lalaki, gano'n. Yun, di ba? Ay, baka gusto niya mga friends. Oh, na, Di ba ka mambubugbog ata? Mambubugbog. action star eh. Ano yung tawag sa kanya? Yung Nakambini. Hindi, lamesa, yung tawag ng mga kakampig sa kanya eh. Lamesa. Sa lamesa, tinitira. Ano yun? Hindi. Nakakamping yan, ha? Oo, check mo dyan sa mga comment. Baka may nagko-comment. Sa comment, makikita yan. Ay, Botomesa ba yun? Ay, Botomesa. Botomesa. Ano ba yun? Botomesa. Ano ba yun? Botomesa. Yung Botomesa, parang pinatuwad daw. Tapos inaarya. Parang ganun ba? Bottom sa mesa. Uy, kayo May to. bottom sa mesa. Ganyan. Parang kayo, Diba? Bad yan. Bad yan. Wala tayong sinasabing ganun Wala, na. hindi masama. Makakamping yun, ha? Diba? Alam naman natin action star yun, nambubugbog yun. Diba? Lalaki. Lalaki yun. Wala yun. Ang galing mag-basketball. Nakita mo yung mga niya, yung trending ngayon yung mga basketball ni Jinggoy. Magaling mag-basketball. Dismiss lang yan yung sinasabi nila sa social media. Si Jinggoy daw, Jinggoy sa umaga, Jinggoy sa gabi. Grabe ka, ganyan. Dismiss yan. Hindi. Pagtatanggol ko pagtatanggol kita, Jinggoy tuloy, pagtatanggol kita si Rodrigo Jinggoy. Ba't Jingay? Pero sa tingin nyo, kasi yung si Robby Tarosa yung yung dating matini idol na artista na nagtago rin pala sa Teka muna, bakit parang wala yata naging pahayag si Senador Jinggoy? Wala. Oo, hindi sinagot. Hindi niya sinagot. Alam, bakit? Nangyari. Color K. So alam mo na. Why? Why the line? Lalaki yan. Nalayo tayo sa usapan. Ano ba yun? Sorry guys. Kasi napunta tayo dyan itong Sakto Boeing. Boeing. Boeing yung title. Teka muna, anong ba halimbawa kung halimbawa lang si Senador Jinggoy ay isang ganon. Ano naman problema ba? Wala naman. Tanggap ng lipunan. Di ba? Oo. Ako may mga kaibigan eh. Oo. Oh. Wala problema. Parang sinabi mong magladlad na. Abay, kung talagang ganon siya, why not? Why not? Si di ba? Bibi. Oh. Si Bibi, gandang hari, di ba? Mas action star yung si Rustom. Guwapo. Yung buhay ni Rustom nun, di ba? Nagpakasal pa. Di ba? Carmina. Ang mahirap niyan, tagal mong tinatago, tapos nung lumadlad ka, binigla mo naman. Kita mo At least ngayon, hindi ka na mabibigla, no? Ganyan nung dumating sa Senado, ganyan. Nga pala, bakit Senator, bakit di nyo na lang kasi aminin, tanggap na ho ng lipunan yan? Wala naman problema. Walang problema. Kung totoo ho, saan makukulong yun kung sakali? Kasi, di ba, non-bailable case eh. Wala namang anong gender mo doon ka pa rin sa lalaki. City jail. Yun na nga mukhang papabor lalo. Mukhang papabor lalo. Ano yung kantang Di ako syokla, di ako ano na yun? Drago Sakay. Ano ba mo? Ikaw na. Tuloy nyo na. Ano mo ba yung mo? Yung mo dyan? Secretary Boy Rimulya nga. Wala na. Ang hirap pa naman bumalik kapag nadiretso na. May Sek Boy Rimulya pala, 3 to 4 months, 3 to 4 months. Investigasyon ng... May mga makukonvict na daw. 3 to 4 months. Kapag tuloy-tuloy tuloy-tuloy. Teka muna Parang naalala ko 3 to 4 months na drugs ni 3 to 6 months yun. 3 to 6 months. 3 to 6 months yun. Sige, tignan natin. Pero malaking yan. Magandang challenge yan kay Boying Rimulya. Siya naman yung nagsabi, mahirap daw yan. Babalikan siya niyan eh. Babalikan siya niyan. Para ka pala si Digong eh. Mahirap yan, pero kung magagawa talaga, kaya yan. Hindi, kaya yan. Rimulya yan eh. 3 to 4 months. O di bagong pasok ng 2026. Ang sabi, 3 to 4, parang ganun, 3 to 4 months, may mga makukonvict. Kapag kayong trial, walang hinto. Kasi yun daw ang problema sa mga kaso, bakit tumatagal eh. Kasi ang mangyayari kasi dyan, yung ICI, magre-recommend sa ombudsman. Ombudsman magkakaso sa Sandigan Bayan. Baka doon tumagal sa Sandigan Bayan. Ay na maging problema dyan. Eto yan, ibig sabihin, papasok na yan sa susunod na taon. 2026 na, no? Pero kasi kapag nakasuhan kasi, non-bailable case. Non-bail talaga Wala. yun. So kapag ganun, o kapag merong arrest warrant na lumabas, tapos ang kaso, non-bailable. plunder, non-bailable case. Dami nun. At saka yung ganyang kaso,
Hindi pa tapos ang kaso, may warrant na. Posible nga talaga. Sino na ba ngayon ang nirekomenda ng ICI na kasuhan? Wala pa naman. Elbow pa lang. Meron ako na sa ombudsman, meron na. Yung mga Diskaya, yung sila Bryce Hernandez. Yun. Sila Alcantara. Yan. Sila pa lang. Sila Zaldico. Yan. Kasama ba doon? Hindi, si Zaldico kailangan pauwiin, wala pang kaso eh. Ako, tingin ko lahat ng nire-request ng ICI na bigyan ng lookout bulletin, tingin ko lahat yung matitibay ang ebidensya. Kasi Umamin na eh. Monitor na eh. Umamin sila eh. Kasama rin si Chis Escudero doon Kaya nga, Sa umamin lookout din eh. bulletin. Umamin din. Number Nako. 2. Oo. Umamin eh. So ano pala, may point talaga si Ombudsman Burimulya na may makukulong. Oo, talaga. Conviction wala pa, pero may makukulong. Meron. So, abangan natin. Hindi ko ma-imagine, halimbawa, si Chis Escudero nakakulong. Parang hindi ko ma-imagine, Hindi, ang tanong dyan, paano na si Hart? Ayan, yan nga. Marami pa na mga artista dyan. Kaya bang ibigay yung Yung tagti 300 million na necklace. Kaya yan. 15 million na sing-sing. Oo. Balikan muna kay Jericho. Ay, may asawa na si Jericho. $1 million yung sing-sing. 15 million pesos. Oo, 58. 58 ngayon ang dolyar eh. Sino-sino pa yun? Mayroon. Kasama nga si Ko dito. Kasama sa Kasama kakasuhan. si Ko. Kita mo. Yan talaga number 1 yan. Kasama sa nirekomenda na kakasuhan pero wala pang kaso. Wala pang kaso pero ang ICI nang nag-recommend, ibig sabihin. Pag malino na. Yung nagngangalang idol ni Takero. Uy, Sininong. Sino? Nagkakamo na ng bagong mga bubuhayin or iibahin yung policy doon ni Rimulya sa ombudsman. Hindi kasi ang akala dyan ng mga DDS kay VP Sara lang. Salin lang niya yung titingnan. Hindi pala. Ang ginawa niya lahat na buksan. At saka mas Nagtataka talaga ako dyan sa mga DDS na yun. Ang linaw-linaw na sinabi ni Secretary Boy Rimulya. Lahat ng mga public officials kasama ako. Pag nakita mo yung comment section, nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Sabi mo, ano bang klaseng Ito yun, no? mahina sila sa Ito sa akin, basta para sa bayan, ang magbebenepisyo ay bayan, doon ako eh. Itong panawagan na nabuksan ang SALN, baguhin yung panuntunan ng ombudsman para mabuksan nga itong SALN ng mga politiko. Hindi ko ba alam bakit kailangan nyo ipagtanggol pa si Sara Duterte sa SALN niya? Yun nga eh. Bakit? Kahit ako, hindi ko pagtatanggol si Presidente sa SALN eh. di ba? Actually, kasama Papayag ako eh. kasama si PBBM na bubuksan ng SALN. Pero wala Correct. sa atin. Kaya nga. Okay lang. Kasi nga, interest ng taong bayan yun. Kung wala naman magiging problema, ano bang doon? Parang hindi pa nga ginagawa, guilty na agad. Parang ayaw ata nila ng katotohanan. Di ba merong bank account na ayaw nilang mabuksan? Ayaw nga. Sa payan. Di ba naghamon na nga si Trillanes kay Digong, sabi pipirma, may sampalan pa. Wala rin nangyari. Hindi rin pumirma eh. Hanggang sa nakulong na lang yung matanda, hindi pa rin pumirma. Pero okay yan. Okay yung gagawin ni Kasi Boy yung ngayon. Ako pabor ako doon. Kasi at least magiging transparent na. Correct. No? Oo. Maraming pagbabago ang gagawin ngayon eh. Mayroong blockchain. Tapos itong papasok, 'di ba? Nakaupo na ata siya, 'di ba? Oo. Si Rimulya sa ombudsman. So, mas magiging transparent yung mga kayamanan nitong mga politiko kasi magtaka na lang itong mga politiko, magkaano lang naman pala yung sahod niyan, mas mataas pa po yung sahod ni Boss Mike eh. Hindi nga nangalahati. Gumaganti Hindi nga nangalahati. Talagang Pero, may panahon eh. diba? Pero may mga luxury cars sila. May mga properties. Yun. May mga sandamak, Mansyon. mga bodyguard, mga mansyon. Nakakapagtaka pa doon, hindi kilalang mga negosyante. Hindi naman mga negosyante, Pero kamo. paano? Tapos mga si Digong, di ba sabi niya mahirap lang sila? Walang negosyo. Paano kaya nangyari yun na? Tanungin mo si Sara, baka may ibang negosyo, wala naman nababanggit. Kung wala talaga sila, kung wala silang tinatago, madaling sabihin na, Kasi sige, ito, buksan nyo yung, kahit na yung salin namin, bukay kayo willing kami. Yung huling salin pala ni Sara, 2017 pa. So, ilang taon na yun? 8 years. 8 years na po nakatago yung salin ni Sara. Huling-huli, 44 million. Grabe, no? Ba't kaya, dapat, di ba? Iba pa yung nakatago dyan. Ito yung naka-declare. Hindi pa yan yun. Hindi kasi madali kasi paano eh. Yung salin kasi, kung nari nag-declare ka,
tapos hindi mo dineclare, di ba, yung mga iba. Tapos malalaman din ng mga nag-review, di ba sa'yo to, ba't di mo dineclare to? Oo. So, May kaso. doon kasi magsisimula sa salin eh. Kung para malaman na may tinatago ka eh. Di ba, ba't mo, sa'yo, ikaw pala may-ari yan, ba't hindi mo dineclare? So, magsisimula sila doon. Kaya napaka-importante niyan. Oh. And by the way, bukod nga rin doon, ito rin, plano rin ni Ombudsman Rimulya pala, na lifestyle check. Yun. Isa rin yan sa mga kailangang na tinanggal niya ni Martires na hindi ko talaga alam kung anong rason. Hindi ko talaga makuha eh kung ikaw tanod bayan ka. Ano bang rason mo? Ba't mo tinanggal yung lifestyle check sa mga politiko? Oo nga, no. Anong reason mo? Kaya nga. O ano ring reason ni Martires ba't niya tinago yung salin ng mga politiko din ng mga Kaya ginawa nung documented yung mga yan, ha? Siguro may pinorotektahan, kaya ganun. May nagutos. Actually, maraming humingi ng salin ni Sara. Isa na dito yung dilawan na abogado na si Dino De Leon. Oh. Nakailang request siya ata? 3. Wala, hindi binigyan ni Martires. Ba't kaya ang hilig nila magtago? Ewan ko sa kanila. Kaya Diba? Ang hilig nila magtago, pwede namang ilantad kung wala talaga Saka by silang... the way, 44 million lang ba yung salin ni Sara? Parang di ako naniniwala. Alam mo, siyempre, alam na nila yan kung paano itago. Alam na nila yan kung paano gawin. Marami daya pa yung report na yan. Hindi naman niya makatotohanan talaga eh. Sino ba naman, sino Pero pag matino? dinaya naman nila to, pwedeng simulan ng investigasyon eh. Kaya, may madali. Masisilipan, no? masisilipan eh, pag dinaya. Kaya lang nga, ginagawa talaga ng lahat yan. Si Erap nga, di ba? Ginawa rin yan. Especially, meron pa silang bahay, no? Ilan yung sinabi ni Trillanes na bahay ng mga Duterte? Napakarami. 50. So makikita yan kung sakasakali bubuksan. Makikita Lahat. Hindi pwedeng dayain yan. Kapag dinaya nila, mabubuking pa rin. Makikita pa rin. Makikita pa rin. Oo, kasi may sisilipin sila sa SEC na konektado bang company sa mga to. Tapos syempre ang rason dito, bakit hindi mo dineclare sa salin? Ikaw pala may-ari niyan. So, di ba? So 44 million parang kay Mike lang pala na salin to. So mukhang marami-rami yung marami-rami yung tatrabahuin ngayon ni Boying, Parang no? sinasabi mo, mas mayaman pa ako kay Sara, gano'n? Sa salin niya, di ba? 44 million eh. Totoo, parang sinasabi niya na mas mayaman pa ako sa kanya. Ganon. Kung 44 million lang pala yung salin niya, di ba? Siyempre kasama mga negosyo pa dyan. Kasama yun lahat. May Diba? mga negosyo ba sila? Ilan yung bahay na sinabi ni Trillanes? Fishball. Fish. Hindi, si ano daw, Tapos si ang bahay Hanelet. asyenda. Si Hanelet ata, may-ari ng ng Mr. Donut ata sa Davao. Sino? Si Hanelet, tapos Carinderia, at saka Butcher House ata, kung saan nakamali. Parang ganun Yung apo niya, yung anak ni Pulong Duterte, totoo bang may 100 mahigit na 7-Eleven sa Davao yan? Yun daw yun. Yun daw yun. Grabe na. Pero 100 plus. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y
Laban mo ang lahing sinumpaan, nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na